Ngayong araw na ito, dalawang announcement ang medyo bumulabog sa atin. Unang-una, ang pag-announce, hindi niya actually in-announce, natanong siya sa isang interview at nabanggit niya na mayroon na raw pending arrest warrant o mayroong arrest warrant na lalabas ang ICC para kay Senator Bato de la Rosa. At base dun sa isang nakausap natin na source, mayroong mga pending din para sa ibang mga opisyales na dating mga kasama din sa war on drugs. Albayalde, Aguto, Marcelo, Arayata, and Carlos. Puro mga PNP. So ang pending warrant right now, ang nabanggit lang ni Secretary Remulla, kung di po ako nagkakamali, ay si Senator Bato de la Rosa. Let's walk through kung ano ang proseso nito. So, sa International Criminal Court, mayroong tinatawag na pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber na ito ang nagde-determine ng probable cause. Ngunit, kakaiba sa ating, o iba doon sa proseso dito sa Pilipinas ng local courts natin, ang pag-issue ng warrant of arrest ay ex parte. Anong ibig sabihin ng ex parte? So, ibig sabihin, isang partido lang talaga ang maririnig. In other words, mag-a-apply ang Office of the Prosecutor sa pre-trial chamber ng issuance ng warrant. Ang kailangan nilang patunayan ay ang mga sumusunod. Unang-una, na may reasonable ground to believe na yung tao ay gumawa ng mga krimen na ina-allege doon sa kanilang reklamo at itong mga krimen na to ay nasa jurisdiction ng ICC. Tungo ito sa Article 58, Paragraph 1 ng Rome Statute. So, magkakaroon ngayon ng pagdinig, pero ex parte ito, meaning hindi binibigyan ng notice ang defense. Bakit? Para hindi para talagang ma-ensure yung confidentiality. So isang characteristic din po ng pagdidinig dito sa pre-trial chamber sa issuance ng warrant of arrest ay confidentiality and secrecy para maprotektahan daw ang mga witnesses. Kailangan ang para rin ito maprotektahan ang ebidensya o sensitive information. May mga protective mechanisms din that are enforced. So pagka nag-issue ng arrest warrant or summons to appear, then dadalhin siya doon sa Hague or isusurrender siya doon sa hukuman. Nakita na natin itong nangyari dito. So uulitin ko, ang pag-issue ng warrant of arrest in the pre-trial chamber ay through an ex parte proceeding. And this is accompanied by confidentiality. Ngayon ang tanong, kung confidential ang proceedings at yung paglalabas ng warrant, bakit nabanggit o alam ni OMB Boying Remulla na mayroong mga pending warrants? Hindi ba ito violation ng confidentiality? Well, ang tingin ko dyan is the reason privy si OMB Remulla ay dahil nung siya ay kalihim ng hustisya o ng katarungan dito sa Pilipinas, siya ay involved o sumasali sa proceedings ng ICC pre-trial chamber at nagbibigay ng tulong sa prosecution. Hindi naman ito surprise na sa atin. Pero for a time, denial pa kasi ang sinasabi o ang pagkukunwari ng Marcos administration ay hands-off sila at sumusurrender lang sila sa jurisdiction ng ICC. May ilang beses na pong nadulas si dating kalihim Boying Remulla at ngayong OMB na sila ay tumutulong o nagbibigay ng tulong sa mga witness sa pagkuha ng ebidensya, and in fact na binuksan ni OMB Remulla nung siya ay kalihim ng katarungan dito sa Pilipinas, binuksan niya ang kanyang tanggapan para doon magtungo ang mga gustong magreklamo laban kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa war on drugs. Sa madaling sabi, sa pagsisiwalat ni OMB Remulla na may pending warrant na si Senator Bato de la Rosa, tapos na ang kanilang pagkukunwari, tapos na ang pagbabalat kayo. Ang Marcos administration, tulad ng sinabi ni Attorney Kaufman, ay siyang tumitindig bilang prosecutor at kalaban natin sa paglilitis kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa International Criminal Court. Hindi na nakapagtataka dahil nga mayroon silang paglalabag sa jurisdiction dito ng ICC or sa soberanya ng Pilipinas. Doon sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ng katanungan kung valid ba 'yon.
maliwanag kung babasihin natin sa mga batas ng Pilipinas, mayroon talagang grounds para tayo ay maniwala at isulong ang teorya natin o ang panig natin na walang jurisdiction ang ICC kay Rodrigo Duterte at ang sa pagsuko sa kanya ay labag sa batas ng Pilipinas. Labag sa 9851, tama ba yung aking iniisip? Sandali lang po. Doon sa, ay, mali, nawala na naman yung aking ano. Ayan. May paglalabag sa Republic Act 98, tama ba? 51. Tama pala ako. Republic Act 9851. Okay. So, bukod pa sa, of course, sa warrant ni Senator Bato, umiikot din ang mga balita pero hindi pa natin na-verify ito na may possibility na tinatrabaho din ang pag-issue ng warrants of arrest kay VP Inday at kay Congressman Pulong Duterte. Bakit? Matagal ng aligasyon. Ang linchpin dito, ang dapat titignan natin para may clue tayo sa pangyayari ay dun sa mga pronouncements ni dating Senador Sonny Trillanes. Sabi niya dati at siya po ay nag-aakusa noon kay Congressman Pulong Duterte na siya daw ay involved kasama ng tatay niya sa isang sindikato na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. At yung war on drugs daw ay isa lang paraan para ma-eliminate ang kanilang kompetisyon. Sadya talagang medyo wild ang imagination ni Senador Trillanes. Gayunpaman, sa tindi ng galit niya sa pamilya Duterte na hindi naman niya isinisikreto, madali paniwalaan na talagang isinusulong niya ito. Bukod pa dyan, matagal na niyang tini-fishing expedition ang supposedly joint bank accounts ni Pangulong Duterte with Vice President Inday Sara. Ilang beses na siyang nag-challenge, pakita nyo, buksan nyo yung bank accounts nyo dahil hindi niya mapabuksan ang mga ito gawa nga ng bank secrecy law. Ngunit, dahil sa kadaldalan ni dating Senador Sonny Trillanes, nakikita natin ang kanyang pakay at kung ano o paano ang kwento na gagamitin niya. Okay. Alam mo, Kid Wanderer, kung ayaw mo ako magsalita in a certain way, maaari ka namang magtawag kay dating Senador Trillanes ng whatever you want in your own wall. Okay? Alam kong galit kayo, pero I will not compromise myself kasi hindi naman po kasinungalingan na tawagin siyang dating senador. So if you want me to call him something else, I'm sorry, hindi ko kayo pagbibigyan. Masyadong maliit na bagay yan para guluhin mo yung comment section. Hi, Kay Pitts. So, muli. Ngayon, ano ang mangyayari? Ano ang nakikita natin mangyayari? Dahil may Republic Act 9851, mayroong nakatakda dito na paraan para maaresto o ma-serve ang warrant of arrest dito. Kailangan kilalanin unang-una na ang primary jurisdiction ay ang Regional Trial Court para sa paglalabag sa crimes against humanity. So bago madala ang mga tao na subject ng mga warrant, kailangan may paglilitis dito. Ayon sa Rome Statute, kailangan rin patunayan bago tumungo doon o bago bigay ang jurisdiction, so kilalanin ang jurisdiction ng ICC, maipakita ang unwillingness o incapacity ng ating mga hukuman na i-acknowledge o ipailitis ang mga kaso dito sa Pilipinas. Hindi yan malalaman unless there is a serious attempt na ilitis muna ang kaso dito. Kung walang paglilitis o walang mga kaso na final dito kina Senador Bato at ang kanyang ibang mga kasamahan na posibleng issuean ng warrant of arrest, maaaring ipatigil ang pag-deliver sa kanila sa International Criminal Court. So, ngayon, ang katanungan, maliwanag na kung ano ang partisipasyon dito ni OMB Remulla. Ngunit ngayon, siya ay ombudsman na. Nakatakda ba ito sa kanyang mandato na siya ang magsulong ng kaso tungkol dito sa human rights, sa violation sa crimes against humanity? Trabaho ba niya ito? Ang bilang itinakdang primary authority, pag dinala dito ang warrant sa Secretary of Justice or sa Solicitor General, ihahain ang warrant na iyan para sa execution nito. Hindi po sa Office of the Ombudsman. So, bakit nagsasalita na naman si OMB Boying Remulla? Marahil ay akala niya nagbibigay lang siya ng impormasyon, ngunit doon sa kanyang pag-a-announce, tila sumobra yung kanyang enthusiasm na maglabas ng ganitong impormasyon. Posible rin na may pakay siya
na politika sa likod ng kanyang pag-aamin o pagbibigay ng impormasyon na may warrant na pending na si Senator Bato. Kung matatandaan po natin, identifiable naman ang mga tao na bumoto sa pag-archive ng impeachment case ni VP Inday at isa si Senator Bato sa masugid na taga-suporta ng Vice Presidente. Hindi mula yung mangyari na target siya for political oppression dahil sa kanyang malinaw na pagpapanig kay VP. So, ang tanong, magagawa ba nila ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil marami na ang mga bihasa at inaaral ang batas tungkol dito, maaaring malabanan pa muna o labanan ito muna dito sa mga hukuman sa Pilipinas. Kailangan ipakita na mayroong talagang good faith attempt na kasuhan muna sila dito at i-allow na magkaroon ng jurisdiction ang Regional Trial Court sa paglilitis ng kaso na ito. Maaari din na idulog muna sa hukuman ang warrant na iyan at i-determine ng hukuman kung tama po ba ang pag-turnover o ililipat ang mga tao o mga taong subject of the warrant doon sa ICC. Ngayon, base dyan, mayroong mga nagsasabi, nagpo-point out doon sa Republic Act 9851 na mayroon itong Section 17. Ayon sa Section 17 ng Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas, mayroong paragraph ito. Ang sinasabi dito ay pagtatakda ng jurisdiction. Ang nakalagay, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions are met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So, nakalagay din na in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay. Ngayon, bago ang mga rules na inisyu ng Korte Suprema dito. So, kahit na i-apply ang Section 17 na maaaring isuko ng Philippine authorities ang investigasyon o prosecution of a crime punishable under this act dahil ang ICC ay nagko-conduct na ng investigasyon dito, kailangan pa rin mag-apply sila doon sa at sumang-ayon o sumunod doon sa rules na bagong labas ng Korte Suprema. So, anong ibig sabihin nito? Unlike dun kay Rodrigo Duterte na basta na lang inila itinakas at hindi binigyan ng pagkakataon ng humarap sa hukuman, malaki ang chance ni Senator Bato through Attorney Bobet Torreon na makapagdulog kaagad sa RTC o sa Korte Suprema para pilitin ang administrasyon na mag-comply sa sarili nilang batas. Sa batas natin. So muli, maaari ba ang tanong is maaari ba nilang gawin kay Senator Bato yung ginawa kay former President? Malamang hindi. Kasi nga, iba na ang circumstances. Aware ang gobyerno na mayroon ng bagong rules ang Korte Suprema at ito po ay subject dun sa ay mag-a-apply ang RA 9851 dito sa mga cases filed in the ICC. Sabi ni Brigola, sobrang nanggigigil ako dito at naiinis kahit nasa malayo ako. Lahat tayo ay dapat magalit dito, lalong-lalo na kung ia-attempt na naman ng administrasyon na lumabag sa mga prinsipyo at doktrina natin sa ating soberanya at sa paglabag nila sa batas sa 9851 o Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas. Mahalaga na sila ay sumunod dun sa mga patakaran nito at sumunod dun sa letra ng batas. Kailangan mag-apply ang extradition laws dito kahit na mayroong mga kaso
na nakahain sa ICC. Hindi pa natin binibring up kung whether or not ang ICC ay may jurisdiction dahil maliwanag ang batas na ang primary jurisdiction sa krimen na ganito ay ang regional trial courts ng Pilipinas. No, hindi po ito treason, Sir Richie. Ang treason po nangyayari lamang kapag may giyera. At please lang po, wag na po natin gamitin yung diversion na yan. Oppression po ito. Hindi po ito simpleng taktika sa ng administrasyon. Huwag niyo naman tawaging diversion kasi tunay na may peligrong kidnapin na naman, quote unquote, and I use the term loosely, kunin na naman ang ilang mga mamamayan ng Pilipinas at dalhin sa isang foreign na tribunal. Huwag nyo naman insultuhin yung danger ng mga kababayan natin at yung danger sa ating soberanya by saying, ay, diversionary tactic lang yan. Diversion ba yung dinala si PRD sa ICC? Ha? Hindi po ganyan. Sabi ni Relda, nakagagalit na talaga ang mga nakaupo ngayon tulad ni Boying Ying, akala mo superpower na siyang nilalang. Of course not. Bakit mo masasabi na the event is moot? Sabi ni El, courts cannot do anything now as the event is moot. How is it moot? Bakit? Nahuli na ba si Senator Bato? So, they're just waiting for cases about this to be filed by the prosecution to be heard. Yet this function is being hijacked by inaction despite Senate, public groups, and family complaints already filed. Ha? Ano? Malabo po yata yung sinasabi nyo, ma'am. Hindi, sabi ni Ermil. Ibig sabihin nung kinidnap si FPRD, wala pa tayong extradition law? Hindi po, mayroon na. Pero wala siya sa rules of court at ang susundan lang ay yung nararapat na rules of court, subject to the same Pero mas specific na ngayon ang rules sa extradition. Yun lang po ang nagbago. Bakit perwisyo lang yung iniisip nyo? If meron naman, paano yung nakaperwisyo na sila kay Digong? Anong perwisyo? Nadala nila sa ICC. Anong perwisyo? Perwisyo? Injustice na po ito. Bakit hindi kasuhan si BBM ng Korte Suprema? Kasi hindi po nagpa-file ng kaso ang Korte Suprema, sila po ang korte. Ang magpa-file ay ibang tao. Kahit nilabag niya order ng Supreme Court, wala pa pong nagpa-file ng reklamo. At anong order ang sinasabi ninyo? Anong pwede makaso sa kanila soon? Well, yung mga government employees, officials, maaari silang kasuhan sa ombudsman, both administrative at criminal. Doon nga sa arbitrary detention ni PRD at doon sa pagkuha sa kanya dito para dalhin siya sa ICC. Sabi ni Carlos, malinaw po yung isang panggigipit. Pursuant to jurisdiction and treaty, wala na po yung treaty, di ba? Convention, Rome Statute. Kasi matagal na tayong kumala sa ICC. Bakit po nangyayari pa rin ito? Dahil yung mga actions na sinasabi nilang paglalabag sa crimes against humanity or nagko-constitute na crimes against humanity ay nangyari nung tayo ay sumasa ilalim pa sa Rome Statute bago tayo umalis. Yun yung ginagamit nilang dahilan. Ngunit, ang counter-argument natin dyan ay kahit na sabihin natin na miyembro pa tayo o kasama pa tayo doon sa Rome Statute, kailangan mapatunayan nung kabila na sila ay incapable or unwilling ang administrasyon na kasuhan sila. Hindi pwedeng self-serving. Yung mga tipong, ay ayaw ko lang kasing kasuhan sila. Yung unwillingness na yon ay dapat yung yung unwilling kasi ayaw nila talaga yung mga para protektahan yung mga tao. Ang unwillingness dito ng Marcos administration ay para ipatapon yung mga akusado o pinaghihinalaan doon sa tribunal ng mga dayuhan o sa ibang bansa.
Ngayon, sinasabi naman ni Secretary John Vic Remulla na wala pa daw. Base daw doon sa, mali nga si John Vic base daw sa mga, sa website. Ngunit kung babasahin ninyo ang mga patakaran sa issuance ng warrant of arrest, maaari pong ilabas ito na confidential siya base doon sa rules. So, hindi ibig sabihin na wala siya sa website, automatically walang pending warrant. Sabi ni Saldi, hindi daw huhulihin pag nasa Senado, pero kung nasa labas, pwede na hulihin si Senator Bato. Actually, walang basihan yan. Kasi ang immunity ni Senator Bato ay for crimes with a penalty of less than 6 years. Ang crimes against humanity po, mataas ang penalty. Kung di ako nagkakamali, reclusion perpetua yan. Sige, tignan natin ha. May reparations pa eh. Oh. Protection of victims and witnesses. Reparations. Take appropriate measures. Orders, non-prescription. O kita nyo, hindi nagpa-prescribe. Yan, penal provisions, penalties. Reclusion temporal. 12 to 20. In its medium to maximum period, and a fine ranging from 100,000 to 500,000. Ayan. So, hindi po yan less than 6 years. So, mali po yung nagsasabi na hindi siya huhulihin sa Senado kasi hindi yan ang nakalagay doon sa, sa ligang batas. Sabi ni Ma'am Oseng, I'm so frustrated and disappointed with this kind of mockery that the judicial system is staged in the international arena. The Ombudsman should have no business making statements beyond his official duties. It's a dangerous precedent they are setting before the international audience. The Philippines is a sovereign state. Ay, so, hi kay Yulia. Magandang gabi din po. Pinas na naman ba gagastos para ipadala si Bato kung desidido sila? Well, kasi ang Pilipinas, ang tumitindig na prosecutor, ibig sabihin, kalaban sila. So yes, maaaring ganun na naman ang mangyayari. Hindi po, or hindi malayong mangyari yan. Anong ibig sabihin ng OS? OS po ba ang luminous? What is OS? Sabi ni Bersamin na di na daw ipapatupad. Tingnan natin kung anong sinabi ni Bersamin will not automatically, the Philippine government will not automatically surrender Senator Bato de la Rosa to the ICC should an arrest warrant be made. O ngayon, anong ibig sabihin na nagtitiwala ka pa ba dito sa administrasyon na ito? Sinabi nga ni Presidente Marcos na walang jurisdiction dito ang walang jurisdiction ng ICC dito at wala siyang interes sa paglilitis niyan. O ayan, sinorender nila. What do you mean not protecting the law? The law is a protective mechanism. Sabi ni Hesham, but the AFP is not protecting the law. I think what you mean is that they are not executing the law because it's not their job. However, the Constitution says the AFP is the protector of the people and of the state. So, ang dapat nakikita natin sa AFP ay pinoprotektahan nila ang mga tao. Sabi ni Joe Rolas, di na po kapanipaniwala ang mga nagpapairal ng batas sa Pinas kasi sila ang batas, kapal mo.
Nararamdaman ko po yung inyong sinasabi. Maraming salamat po sa mga TikToker sa lahat ng inyong padala. Maraming salamat kay Hasmin, yung isa hindi ko po mabasa yung pangalan. Kay Bingsky, kay Maton, kay ano ba yan? Kay Miss Gisando, kay Jandy, kay Ma'am Betsy Pineda, kay Judith, tama ba yun? Kay Bingsky, kay Maton uli, kay Gregory Ramos, kay Telly, kay Mickey 18, kay Diwa, thank you kay Diwa, kay, ang dami. Sino pa ba? Kay Hushed, kay Roger, kay Dorsed, kay JM, kay Elmo, kay Nurse Lou. Sabi ni para sa Pinas, desperado na sila, grabe. Diversion, di nga diversion, outright oppression ito. Diversion, ano yun? Gagawin nila yan para pansinin lang natin. Masyado naman yatang malaki ang resources na nilalaan para dyan. Ano ba ang mas importante? Di ba hindi ba parehong importante both flood control at saka soberanya natin? Why will you say diversion? Yung pag prosecute doon sa sa ICC. Lapastangan na ng karapatan 'yan. Kung niyo namang alam nyo, not everything is a diversion. There is no single strategy for dealing with these things. Isn't it possible that they're just trying to put away all of their enemies? This is not a diversion. Hindi sila ganun katakot sa flood control as compared sa takot nila talaga that these people will gain power in 2028. So stop calling everything a diversion. Lahat na lang diversion. Diversion from what? This is oppression. Lumalapastangan sila sa karapatan ng mga mamamayan. Nilalapastangan nila yung mga protective mechanisms ng soberanya natin. So muli, thank you kay Cutie Honey, kay Roger, kay Maton, kay Chichi, kay Jeff, kay Single Life, thank you kay I Am Christine, kay Jimmy Malang, kay Pompokok, kay Green Rose, kay Jea, kay Marlo 965, kay Wave 12. Yan. Kay Bingsky. Sabi ni Ina Laila, I agree, not a diversion but the game plan. That's the plan. To get rid of these their enemies, to get rid of their political enemies, their competitors. It's not a diversion. Yan ang talagang pakay nila. To oppress us, to take us out of the game, to put people in jail para hindi tayo makasalita, hindi tayo criticize sa kanila, hindi tayo makatutol, and of course, para hindi makatakbo bilang mga kalaban nila sa 2028. Diversion. Sabi ni R, obviously ongoing law bending, really continuous operation. Every plundered money is at work. This government is trying to stay in power to protect themselves no matter what. Ma'am Eri says, akala ko po ba naglabas ang Supreme Court noon sa Pinas muna, lilitisin pag may kaso. Nasa nga yan? Nasa Rome Statute nga po yan at nandyan nga sa ating batas. Binasa ko na po yung batas, RA 9851. Maliwanag dyan, nakalagay. The primary jurisdiction is the Regional Trial Court. Sabi ni Relda, November 10 pa ang effectivity ng anong rolling? What is rolling? Ruling ba yan ng Supreme Court? Sino may sabi? Teka, double check natin. Took effect on November 10 po. So, ayun po, hindi po siya later. So, bakit November 10 pa ang effectivity? Will take effect November 10. So, bakit? Na-serve na po ba ang warrant? Nag-apply na po ba yung ruling dito? May nangyari na ba? Kasi kung wala pa yung warrant hanggang ngayon at hindi pa nasa-servan si Senator Bato, kung ma-servan siya later on, mag-a-apply na. Sabi ni Bright, don't trust Bersamin's statement, malaman
gaya ng sinabi mo po na confidential yan, kaso pabibo lang si Boying, kaya I think totoo yan, time will tell, ika nga po. Sabi ni Gav, bakit nga ba pinayagan ng AFP na madala si Duterte? Sabi ni Leanne, walang warrant, spokesperson ng ICC nagsabi. Uulitin ko ha, pero the rule says may confidentiality yan. So, kung nililitis yan, or even if mayroon na, pwede nilang hindi aminin yan. May confidentiality nga eh. So, sabi ni Eduardo, BBM na ta remulya ang batas. What happens to the Philippines? Napaka-broad naman ang tanong na yon. Could you be more specific? Sabi ni What If, nasa batas lahat yan. Ang problema yung admin ni BBM ayaw sumunod sa batas. Sabi ni Joel, hintayin ko na lang na si VP maging presidente para makamit ang hustisya. Sa tindi ng galit ng mga tao, ewan ko ba, hi sir, sabi ni sir, wag daw masyadong worried. Come over here. Wait, di ka nakikita eh. Andali, ayan, come here and say hi. Come here and say hi. Hindi ka nakikita, sir. Okay, there you go. Hi. There you go. Say hi to everybody. There you go. Say hi, sir. Ngayon ka na shy. Okay, lie down. Lie down if you're shy. Lie down. Sit down. Sandali lang. Ayan na. Madrama to eh. Pagka hihiga siya, ganun yan eh, sa sandal. Tapos parang, hihiga ng ganun, mahuhulog. Sabi ni Owen, yung AFP facilities pa nga yung ginamit para dalhin si PRD sa dahig eh. Pasura AFP leadership. Ay. Wala. Ay, ano ba yan? Okay. Dali, hindi ko na... Sabi ni Bright, medyo bumaba blood pressure ko because of Sir. Thank you daw, Sir. Padala kayo ng pang-snacks niya. Kasi, pati yung cats, oh my cats. Ayan si Mimo. Sabi ni, don't be. Serve saves the day. Sabi ni Annalisa, kung batas, bakit walang aksyon ng korte sa paglabag? Kasi hindi po mangunguna ang hukuman, sila po ang taga-desisyon. Kailangan may mag-file ng kaso. So ngayon, ang sinasabi ni Attorney Bobet Torreon, wala pa silang kasiguruhan kung mayroon ngang warrant o hindi. Hindi pa yan official. So assume na natin na, yun na nga, wala pa talagang nai-issue na warrant at ongoing pa yung pagdidinig nito sa sa pre-trial chamber. Then, anong gagawin ng hukuman dito sa Pilipinas? Walang complainant. Wala pang kaso. Hindi po pwedeng gumalaw ang hukuman nang walang nakahain na kaso sa harap nito. Tandaan po ninyo, hindi taga-laban ang hukuman. Ang hukuman taga-decide. Walang kaso, walang aksyon. At bawal po na sila ang manguna kasi kailangan objective ang hukuman. Kung ikaw ay papanig ka agad dahil sasabihin ninyo for some reason, whatever, o admin, bakit ginaganyan nyo si Bato? Hindi na sila objective. Automatic na yun. Mawawalan sila ng jurisdiction. Di ba nag-file po si Kong Kiko ng kaso laban kay BBM ng impeachment? Ito ba ay naihain niya? Check natin. Nakalagay dito is set to file. Calling for the impeachment. Wala.
prepared an impeachment. So hindi po maliwanag kung na-file ito. Pwede bang ma-file ang kaso sa ICC laban sa CPP, NPA, NDF? Kikilalanin nyo yung jurisdiction ng ICC. Simple lang yan eh. Sa kaso ni PRD, dito kay na Senator Bato, ang aligasyon natin ay walang jurisdiction ng ICC. Tapos pupunta kayo doon para mag-file. De kinikilala nyo na yung jurisdiction kaagad ng ICC. Di ba? Doon sa ina-allege ng mga nagdi-defend kay PRD is bukod sa yun nga, hindi na tayo miyembro ng ICC, nung time po na ihinain ng Office of the Special Prosecutor yung kaso, ay wala ng jurisdiction ng ICC kay PRD. So ngayon, since wala ng jurisdiction ng ICC, dahil wala na tayo sa sa Rome Statute, anong gagawin nyo? Magfa-file ka lang for those crimes that were committed during the time na nasa ICC pa tayo. Pero totoo niyan, gusto niyo bang kilalanin yung ICC? So bakit meron bang nagsabi na basta-basta lang papasok ang ICC? Hindi naman sila pumasok nung kinuha si PRD. Tayo, Republika ng Pilipinas ang nag-deliver kay PRD. There is no motu proprio before any court in the country. Bawal po yan. Sabi ni Bradley, I get it now. It's the admin who is responsible for the arrest. Thank you kay Dr. 18. Sabi hindi ko mabasa yung name, makasuhan na si BBM ng kidnapping conspiracy. Sinong complainant? May nag-file na po ba? Okay. If ma-serve yung warrant tonight or tomorrow, that means hindi nag-apply yung Supreme Court ruling. Okay, the Supreme Court did not make a ruling. Okay, uulitin ko. Pag sinabi ninyong ruling, ibig sabihin decision yun. Kung may decision, ibig sabihin may kaso. Wala pong ganun. Nag-create ng bagong rules ang Supreme Court specific for extradition. Mayroon pong proseso. Maaaring mag-file ng kaso for extradition or against extradition sa mga hukuman. Magre-rely ka sa existing rules under the rules of court. Yun lang po ang pinagkaiba. Hindi po. Ganito ha. Yung bagong rules did not change anything. It did not give jurisdiction because jurisdiction is granted by law. The rules only provide for very specific steps at saka burdens doon sa pag-file sa mga extradition cases. Okay? Hindi yan, hindi ibig sabihin noon walang extradition, meron. Hindi lang po specific yung mga rules. Hindi siya guidelines, rules siya. Okay? Ang guidelines po, guide siya. Pwede namang hindi ka sumunod doon. O, di ba? Pero ang rules kailangan sumunod. Yes, sabi ni Jackie Lou, is it legal na wala pang ang confirmation of charges si PRD tapos mag-issue ang ICC ng warrant of arrest? In instances where they feel na may danger doon sa witnesses or may danger na hindi nila madala sa jurisdiction ng ICC yung akusado. Yes, pwede po. Pero pagdating sa ang dapat talagang makita ay kung mako-confirm yung charges o hindi. Dahil kung hindi ma-confirm ang charges, kahit nakakulong si PRD, pawawala na siya. Doon sa nagtatanong, the complaint po is the Filipino people versus BBM kidnapping conspiracy. Hindi po kasi separate crime ang conspiracy to commit kidnapping. It is a form of determining liability. Yung conspiracy, kasi the act of one is the act of all. Ibig sabihin, walang accessories, walang accomplices, lahat ay principals. So, paglabag ka sa criminal laws, talagang people of the Philippines. Pero sino mag-i-initiate ng complaint? Kailangan may mag-initiate ng complaint on behalf of the victim.
at mayroong personal knowledge of the facts or ma-establish yung facts at ma-establish na ito ay labag doon sa batas na yon. So sa ngayon, wala pa pong nagfa-file ng criminal case na iyan. Sabi ni Alan, ang purpose talaga ng BBM admin ngayon, isa-isang tanggalin ang kaalyado ni VP Sara para pagdating na sa panibagong impeachment na ihain nila, na makuha nila ang boto sa Senado. Kaya sa pakiwari ko, tagilid sina Estrada, Joel Villanueva, Escudero, lahat gagawin nila kahit maluktutin pa nila ang batas. Mawala lang sa landas si VP Inday. Hindi po yan ang ibig sabihin nun. Kung gagawin nila ito insulto sa judiciary ng Pinas, hindi po. As a matter of fact, insulto sa executive. Kasi executive po ang nagpo-prosecute. Ang pagsisimula ng kaso, lalo na kasong kriminal, ay doon sa Office of the Prosecutor, sa DOJ. So, kailangan may willingness or incapacity. Ang incapacity doesn't necessarily mean na walang hukuman o hindi working, katulad ng sinasabi ninyo, working judiciary. Unwillingness means ayaw nilang i-file dahil either takot or whatever doon sa akusado. Or incapability could also mean there is no law na crimes against humanity. Unfortunately, mayroon po. This could be a trial. Try muna nila kung makakalusot sila kay Bato. Kung makalusot, the one would not be just allies, but it could be VP. So we really should be angry. Okay, ngayon, marami kasi, there's some things na kinokorek ko kasi napapabayaan eh. Like yun nga, you think that it is necessary, kailangan non-working judiciary, ibig sabihin sarado ang mga hukuman para mag-apply yung, yung jurisdiction ng ICC. No. Incapability and unwillingness. And incapability means that the absence of a law. Paano malilitis ng hukuman kung walang batas? Paano malilitis ng hukuman kung wala namang nagrereklamo? Yung mga complainants hindi sumusulong. Hindi sila nagfa-file ng complaints o kaya mag-attempt sila mag-file pero yung mga abogado sinasabi walang witness, walang ebidensya, walang kahit ano. So hindi na sila nagfa-file. No, Ma'am Sara, hindi kami pwedeng basta-basta magpresenta ng representante ng taong bayan. There has to be an actual complainant, an actual client. Otherwise, madidisbar kami sa mga ganyang gawain. Yung nag-iimbento ka ng kliyente. O nagmabanggaling ka, hindi naman pala ikaw hired. Sabi ni Terence, Jeff, putak ka putak, tinanggal ka as box ng Malacanang. Unang-una, mali ka, nag-resign ako. Pangalawa, hindi ito putak, nagiging putak lang sa iyo dahil hindi mo masagot. It is also quite possible that it is far too intelligent and will require sufficient amount of research for you to be able to answer anything that I said. Ito, English na yan ha, para madali mo maintindihan. Pero pwede ko rin Tagalogin. Kaya mo lang sinasabi na putak kasi wala kang sagot. Dahil hindi mo naiintindihan ang extradition, hindi mo binasa ang Rome Statute, hindi mo alam ang rules tungkol dito. In fact, ang tingin ko dyan, hindi mo alam kung anong usapan dito, pumasok ka lang kasi gusto mong mang-insulto. Huwag niyo akong sasabihan na wag akong papatol, pumatol na ako. So, ngayon, anong ibig sabihin ng putak? Putak is actually the sound that a chicken makes. But in your case, siguro because masyadong malalim yung mga ideas na pinipresenta dito, ang naririnig mo lang ay clucking sound because you're incapable of understanding the conversation that is happening here. In which case, this is what I advise. Aral ka muna bago ka umakyat dito. Sa kaka-insulto mo, nire-reveal mo lang yung kakulangan mo ng impormasyon, kakulangan ng kaalaman, at kakulangan ng capacity na mag-engage sa debate o sa diskurso. Wala kaming puwang sa mga katulad mo. And in fact, wala talagang puwang dito sa lipunan o kahit sa social media sa mga katulad nyo. Actually, noise pollution ka lang. So, bye-bye.